August 2012 nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saula o Bagyong Hiner. Hindi ito tumama sa kalupaan pero matindi ang naging epekto nito dahil sa habagat. Umabot sa 109 ang nasawi at 3 billion pesos ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Dahil sa pag-ulang umabot sa 1,007.5 mm sa loob lang ng 3 araw. Matapos ang isang taon, pumasok naman sa PAR ang Bagyong Maring. Gaya ng Bagyong Hiner, hindi rin ito naglandfall. Pero dahil nagdulot ng kaliwat kanang baha at landslides ang habagat, 21 ang naitalang nasawi at umabot sa 2.5 million ang populasyong naapektuhan. Ang ulang bumagsak, 1,120.2 mm sa loob ng 5 araw. Ang dalang ulan ng Bagyong Hiner at ng Bagyong Maring, halos doble ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy at habagat sa loob ng 4 na araw noong 2009. Para mas maintindihan ito, isipin mo ang 1 mm ng ulan ay katumbas ng 1 litro ng tubig kada square meter. Kaya kung 1,000 mm ang rainfall, katumbas ito ng 1,000 litro o 1 metric ton ng ulan kada square meter. Ang naranasan ng ating bansa noong taong 2012 at 2013 ay habagat na pinalakas ng bagyo o yung tinatawag na enhanced habagat. Ano nga ba ang enhanced habagat at ano ang peligrong dulot nito? Ang Southwest Monsoon o kilala sa Pilipinas bilang habagat ay hangin mula sa Indian Ocean at South China Sea. Mainit ito at moist o mamasa-masa, kaya nagdadala ng mabibigat na pag-ulan, thunderstorms at malalakas na hangin, partikular na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kapag sinabayan ito ng bagyo, lumalakas ang habagat at nagdudulot ng mas malalakas at pangmatagalang mga pag-ulan. Ang pag-ikot kasi ng mga bagyo ay nagsisilbing parang vacuum na humihila sa habagat. Habang kumikilos ang hangin, humihigop din ito ng water vapor mula sa dagat. Kaya pag mas maraming habagat, mas marami at mas matagal ang pag-ulan. Sa madaling sabi, kahit hindi maglandfall ang bagyo, nagiging mapaminsala pa rin ito dahil sa epekto ng enhanced habagat. Ang weather data mula 1961 hanggang 2022 ay pinag-aralan ng Ateneo de Manila University, Manila Observatory at Pag-asa. Batay rito, lumalabas na mas marami pang ulan na nagmula sa tinatawag na enhanced habagat kaysa sa mga ulan na nanggaling sa mga nakalipas na bagyo. 33.1% ng ulan tuwing Southwest Monsoon season ay dulot ng enhanced habagat. 15.4% lang ng ulan ang mula sa direktang epekto ng bagyo. 51.5% naman ang dulot ng habagat lamang na walang kasamang tropical cyclone. Ang babala ng Pag-asa, malaki ang tsansang sumabay ang habagat sa Super El Nino mula June hanggang August 2026. Kapag may Super El Nino o Strong El Nino, mas kakaunti ang bagyo sa Pilipinas. Pero inaasahang mas malalakas ang mga ito at posibleng mas maraming mahilang habagat. Kaya pag pinaghahandaan natin ang kalamidad, ang tanong siguro hindi na lang basta may bagyo ba? Dapat siguro ang tanong natin palalakasin ba ng bagyo ang habagat? Para sa GMA News, ako po si Oscar Oida.